Erev Tov, mga kapatid. Talagang nakakatuwa ang mga kapatid na nakangiti. Amen. Tayo po'y dadako sa ating pagbibigay ng ating ikapo at handog sa ating Panginoon. Basahin ko po dito po sa Marcos chapter 12, verse 41-44. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghuhulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ng nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibibigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Salamat sa kanyang salita, ang ating Panginoon, at muli po niya tayong pinaalalahanan muli, mga kapatid, sa pagbibigay ay hindi po, ito po ay patungkol po sa isang biyuda na babae. At patungkol din po sa maraming mga nagbigay, sa mga mayayaman na tao. Nakita ni Jesus dito na hindi po nasusukat yung ibinibigay na malaki o maliit lamang, mga kapatid. So, nakita natin dito na yung biyuda po ay 2 tanso lamang po yung kanyang ibinigay, pero nakita ang Lord na mas higit pa kaya sa binigay ng mga mayayaman po. Kasi ang Lord, nakita po niya itong balon na yung napakalaki po niyang pananampalataya sa Kanya at pagmamahal sa Panginoon, ibinigay po niya lahat yung meron sa Kanya. So, masasabi ko rin po sa atin ay mapalad din po tayo dahil hindi po tayo katulad ng isang balon na walang-wala po tayo. At yung pagbibigay, mga kapatid, ay hindi po sa nakikita, maliit man o malaki, mga kapatid. Ang mahalaga dito ay nakikita natin ang ating mga puso, yung puso na nagbibigay, at yung pananalig natin sa Panginoon at sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Amen. So patuloy po tayo magkaloob sa Kanya, magpasalamat sa lahat ng Kanyang kabutihan. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, kami po'y nagpapatuloy na sinasamba, pinupuri kayo, Ama. Sa gabing ito, Panginoon, salamat na kami po'y muli sama-sama sa inyong harapan, Panginoon, upang magpasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Lord, salamat sa kalakasan, Panginoon, na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin, sa aming mga buhay, sa lahat, Ama, ng mga magagandang bagay na inyo pong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon, na kahit ganito po, Ama, ang aming mga nararanasan sa buhay, lalong-lalo na po dito sa bansang Israel, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at naririyan ka po lagi. Hindi niyo po kami pinapabayaan, Lord. Patuloy niyo po kami iniingatan, O God, at pinoprotektahan sa lahat ng mga nangyayari sa kapaligiran po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa amin, maging sa mga trabaho namin, Panginoon, na inyo pong patuloy na pinagkakaloob sa amin, na inyo pong channel of blessing sa amin, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, Lord. Dalangin din po namin, Lord, na ikaw pong patuloy na magbigay sa kanila ng maayos na kalusugan, O God, at maging sa aming mga kapatid, Panginoon, na wala pa pong trabaho sa ngayon. Dalangin po namin, Lord, na ikaw po patuloy magbigay sa kanila upang patuloy po sila, Panginoon, na makapagbigay po sa inyo, makapagbigay ng handog, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na sa lahat ng aking mga kapatid, Ama, na nandirito, Panginoon. Basbasan niyo pong bawat isa sa kanilang mga handog, Lord God. At ito po ay magamit, Ama, sa inyo pong kaluwalhatian at sa ikakalawang ng inyo pong iglesia, Panginoon. Salamat, O God, sa inyo pong kabutihan sa amin, sa inyo pong lahat ng kapurihan, kasalamatan, at sa inyo pong dakilang pangalan, Ama, in Jesus' mighty name.